Usapang Bill is loan up tayo. Overhype nga ba talaga itong si Bill is? Di naman daw pala maganda. So ano bang katotohanan talaga dito sa Bill is? Welcome back for another video. Sa ating pag-uusapan regarding Bill is po, this is just based on my experience. Never po ako nag-filter ng mga info regarding po sa mga loan up na pinipicture po natin. So lagi kong sinasabi yan na lahat po ng sinishare ko sa inyo is based on my knowledge, experience, and research lang po. Anyways, let us talk about the truth about Bill is. So, based sa experience ko po, nag-start kasi ako dito sa Bill is na 500 pesos yung offer ko. Nung dinownload ko po yung app is nag-apply po ako dyan for a loan. So, nag-fill up tayo ng mga details yan, ng mga information na kailangan po nila. So, wala po akong sinubmit na income document, which is hinihingi po yan na Bill is. So, ang nangyari po sa akin, after ko sinabi na ako ay freelance, so, nag-direct na agad siya sa aking dashboard. Ay nakita ko po, may offer po ako na 500 pesos. So, that is way back 2 years ago, I think. 2 years ago na po akong client ni Bill is, no? So, borrower tayong legit ni Bill is dito. So, that was 2 years ago. 500 pesos ako nag-start talaga. So, kinakwenta ko naman po sa inyo yan palagi. Yung naging basement, borrowed amount ko talaga dito sa Bill is yung real life experience ko. So, ganun yung experience ko dati. Which is, hindi ko pa po na-unlock dati si cash loan. Si pa-cash loan po ni Bill is, which is gustong-gusto nating ma-unlock. No? That time po na na-offeran po ko ng 500 pesos po ni Bill is. Masaya ako no kasi nga meron akong offer and then wala akong sinabit na income document. So that time I'm one of the luckiest person talaga na nag-apply dyan na hindi ako hinihinga ng mga income document. But hindi ako natutuwa kasi 500 pesos lang siya. Unlike kasi sa mga naging kasabayan ko na nag-apply dito sa Bill is na ang tatas ng offer nila, yung first offer nila like 6,000, 4,000, 2,000. So ako 500 pesos. So nag-doubt pa ako, totoo ba talaga tong offer na to? Kasi sabi ko, bakit ang baba? Bakit 500 pesos lang? And then, hindi ko din po na-unlock yung cash loan, which is very important. Ayan, sa bilis na ma-unlock natin yan para lesser fees, yung ganon. And then, yun nga, hindi ko alam pa anong gagawin ko that time. So, meron kasi doon feature, di ba, na pwede natin siya Lazada top up. And then, so, mapupunta po sa Lazada wallet yung tinap up natin from Bill is, ang ginawa ko noon, dahil gusto ko siyang i-cash out, no? So, ganong kaliit na halaga gusto ko siyang i-cash out. Meron pa rin namang way to cash out directly from Bill is, ginawa ko noon, nag-top up ako via e-wallet. Marami namang choices dyan. Actually, 6 po sila na nandyan. So, of course, ang pinili ko noon is via GCash. Sinend ko po siya sa aking GCash wallet. And as you can see po, hindi po masaya yung kanyang mga fees. Kasi sa 500 pesos po, ang matatanggap mo na lang no, sa wallet mo or sa GCash wallet mo is 450 pesos. So, clearly, 50 pesos po ang kanilang deduction dyan, which is lumalabas po na 10%. 10% yung kinukuha nila. Pag mataas yung offer mo, like, umabot ka ng 1,000, 2,000, 3,000 hanggang 5,000 pesos is pataas din naman yung 10% ng mga yun, diba? So, hindi talaga siya masaya, nakakalungkot yung ganon. So, unlike kasi kapag na-unlock yung cash loan, medyo masaya kataas yung offer niya. Then, long payment terms. Hindi masaya sa akin yung ganon kasi nga, medyo mataas yung kanyang interest rate. But yun nga, ang ginawa ko kasi, tinaga ko lang yun. And yun nga, after ko siya niloan na, no, so, meron tayong next offer na 800 pesos. So, hindi pa rin masaya, no? And then, hindi pa rin natin na-unlock yung aking cash loan doon sa Bill is. So, top up pa rin tayo via e-wallet. Dahil gusto ko siyang i-avail pa rin para yung chance nga na ma-offeran tayo na mas higher. So, tagain lang talaga kasi lahat naman nagsisimula talaga sa mababa lang. Kinrab ko siya ng kinrab. Ang rule pa naman dito sa Bill is, no, is huwag tayong mag-advance payment dito. Tapusin talaga natin yung payment terms nila para yung chance na ma-offeran tayo is mataas po. Anyway, ginawa ko na rin yan, no. Niload ko yung aking 800 pesos, no. So, dahil gusto kong ma-increasean agad-agad. So, inantay payment ko siya, nag-advance payment ako. So, ang ending, hindi ako na-increasean. Dili siyang 800 pesos lang. So, yun yung mistake ko nun. And then, yun nga na-realize ko na kailangan pala talagang tapusin yung payment terms para meron silang payment record sa atin. So, ginawa ko yun hanggang so, na-increasean ako. Pero, matagal ko pong na-unlock yung aking cash loan. So, hindi masaya sa akin yun. Kasi gusto ko talaga siyang i-cash out noon. So, via e-wallets ako. E-wallet. So, mataas kasi ang offer sa mga e-wallets. Like sa mga yan, sa GCash, sa Maya, sa ShopeePay, GrabPay, Coins.ph, and via Bayad Center. So, yun, mataas yung mga interest. Pare-paras lang sila ng interest actually talaga 10%. So, hindi ko na siya bet, hindi ko siya feel kasi mataas na talaga yung interest. Hindi ko nagugustuhan yung experience ko honestly dito sa bilis nung una kasi kailangan kong tapusin yung 2 months to pay or 3 months to pay bago ako ma-offer ng bago. And then, nga, sinaga ko siya. Nai-increasean po ako talaga naman. So, legit naman po na nag-i-increase yung bill is. So, it takes a while. To make the story short, dumating sa point na tumaas yung offer ko.
like to the point na na-unlock ko na po yung aking cash loan. Parang ito 6 to 9 months ata. So parang doon lang yung range niya is na-unlock ko na po yung aking cash loan feature, which is doon ko na talaga sobrang na-appreciate itong Bilis Loan App na ito. So ito na pala yung time na maganda pala si Bilis. So yun yung turning point mo na kapag na-unlock mo pala yung cash loan is ando na yung kaginhawaan mo na medyo maganda yung interest rate niya, mababa yung fees niya, and medyo mataas yung offer, and then long term payment po siya. Doon ko po nagustuhan ng lubusan si Bilis. So yun, niloan ko siya ng paulit-ulit, and then ayun, nag-i-increase na naman. Tuwang-tuwa ako kapag after ko siya mabayaran, no? So nagkakaroon tayo ng increase. Tuwang-tuwa ako. So ang payment terms ko pa rin that time, no, nung na-unlock ko yung aking cash loan, ito 3 months pa din. Ako pa rin mag-loan hanggang na-increase tayo in the higher amount, and then after that, parang it took 6 months na naman. Ma-unlock ko yung long-term payment. Like umabot na tayo ng 6 months to pay, and then right after that, umabot tayo ng 9 months to pay. So yun, medyo na-i-enjoy ko talaga na si Bilis kasi doon ko na nakita yung beauty ni Bilis, ano, yung consistent siya and legit siya talagang nag-i-increase. Basta sundin mo lang yung kanyang payment term. So after na po, sobra ko na-appreciate to si Bilis, no, kasi currently po, meron silang offer sa akin na 44,000 pesos. Say from 500 pesos. Grabe yung pagtsatsaga ko talaga nung nagsisimula ako dito. And then ngayon, 44,000 pesos na yung offer nila sa akin. As in, napaka-legit, napakaganda po ni Bilis. Dahil 2 years na po ako dito sa Bilis, no, ang pinakamaganda po sa Bilis talaga is the customer service. Yes po. Never silang tumawag sa akin, bring my account due, yung mga ganun po. So, nagna-notify sila kapag malapit na yung due. Via app notification and via SMS lang. Pero hindi siya nangungulit talaga. As in, walang pangungulit na nagaganap dito. Walang harassment na nagaganap dito sa Bilis. As in po. So, ito yung pinakamaganda sa customer service ni Bilis po. Masasabi mong legit na legit kapag ganito po yung customer service talaga. I heard pa ha na meron pong mga client or borrower si Bilis talaga. Noon na ng delay pero pinagbigyan pa rin at na-increasean pa rin. So, ganun po kabait si Bilis. Basta, makipag-usap lang po tayo ng maayos. Makiusap lang po tayo ng maayos. Of course, most especially, wag na wag niyong gawin to kay Bilis ha. Yung i-abandon nyo yung loan nyo po dito sa Bilis. Kasi si Bilis po, once na masisira yung record mo dito, is nagre-report po sila sa CIC. Accredited po sila sa CIC. Pwede po tayo ma-block, ma-ban, or future po, pwede po tayo hindi makautang sa ibang loan services po. So, mahirap na. So, overhype nga ba si Bilis? So, for me, the answer is no. Kasi ganun talaga eh. Sa una talaga mahirap. So, lahat naman mga loan apps talaga na masasabi mo legit loan app ha. So, magsisimula talaga tayo sa pinakamababa, pinakamaliit na offer, as ang interest sa una. So, ganun lang pala talaga si Bilis. Kasi pala gusto niya lang makita yung ating payment behavior, yung ating payment records dito, kasi dun lang tayo niya makikilala po. So, makikita po ni Bilis na deserve na po tayo sa mga big amounts na ipapahiram nila. Bibigay po talaga nila sa atin yan. So, currently, marami na rin pong features si Bilis. Like, may product loan na po siya. Then, kapag nag-bayad po tayo ng mga billings dito sa Bilis, is no fees na siya, and then instant and real-time na rin po siyang magre-reflect. So, marami ng magagandang features si Bilis ngayon compared before, no, nung nagsisimula ako sa Bilis. Longing for Bilis na ma-offeran niya ako ng maximum limit by the next time. Ang maximum amount limit po na Bilis as of now is 50,000 pesos. So, hindi ko ilo-loan tong 44,000, hindi po ito mag-i-increase po. Legit na po na na-experience ko yan. So, kailan po talaga natin gamitin si Bilis para ma-increase na, of course, tayo. Kasi kung tatambay lang po natin yung offer ni Bilis sa atin is hindi po talaga siya mag-i-increase, hindi po talaga siya gagalaw. That way, isi-share ko na lang sa inyo yung any updates dito sa Bilis. That is my whole experience here sa Bilis. Yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated po kayo. Thank you for watching this video. Bye!